Ano ba palagay mo yung gusto mong ituro sa'yo ng magulang mo? Ano ba pinaglalaban ni Rendon? May mga bagay siyang tama na ipinaglalaban. Hindi mo naman maaalis yun eh. Hindi magkaintindihan kung ano pinagkaiba ng mabait at saka mabuti kasi hindi mo alam kung ano ibig sabihin ng mga salita. Maganda ba yung drug war? Maraming namatay. Pero naalala ko yung panahon ng level of safety noon and security napakataas. Hindi mo gusto yung maipit na pinipilit mong resolbahin tas ikaw pa yung sinisi. Ano gagawin mo? Pipilitin mong makipagbalikan sa'yo? You can do that. You are welcome. Wala ka magagawa sa mga kupal na tao. Minsan kasama mo pa sa buhay. Minsan habang panahon pa kayo magkasama. Ikaw akala mo karangalan sa'yo magninong ka na magninong. Pero huwag mo kakalimutan, mga magulang niya, pipigayin ka ng pipigayin sa pera. Hindi ako galit kay Bugoy. Personal, hindi ako galit sa kanya. Hindi ko nga siya kilala personal eh. Just so you know. Binomba mo yung isang bagsak sa isang tindahan. Binlabla ka. Tapos hindi nabenta or worse, nabenta, di ka binayaran. Hindi na kailangan gumawa. Pananampalataya na lang. Pero magtataka ka. Pagka-abulo yan, kailangan gumawa. Daming tao ko yan. Sakim eh. Sarili lang talaga nila nasa isip na yung mga pastor pa yung iba. Boss G, tanong ko lang po, paano po ba maging tamang magulang at paano maging tamang ina at ama sa mga ano ko? Single mom po kasi ako at iniwan kami ng asawa kong babaero at lagi pong nasasabungan. Ngayon po, gustong bumalik ng asawa ko at ayoko na. Paano po ako magiging epektibong nanay at tatay sa mga anak ko? Una mo munang isipin na ikaw yung anak. Ano ba palagay mo yung gusto mong ituro sa'yo ng magulang mo? Ang basic principle, a good leader is also a good follower. Para maging magaling na leader ka o maging magaling na magulang ka, dapat maging magaling ka munang tagasunod ng magulang mo. Ito ngayon ang problema. Magulang mo, baka hindi ka naturuan. Kaya nga hindi ka nakapili ng tamang asawa eh. Kaya nga nakuha mong klase ng asawa, butata eh. Ngayon wala ka na magagawa dyan. Ngayong may anak ka na, lumagay ka na kunyari, ikaw yung anak. Tapos ano palagay mo? Yung mga gusto mong matutunan bilang bata na ganyan na ngayong katalino ang kaisipan mo. Doon mo ngayon malalaman kung ano dapat mong ituro sa anak mo. Turuan mo ang bata sa daan na dapat niyang lakaran. Pagka siya'y tumanda, hindi niya hihiwalayan. 22:6 ang kawikaan. Yan ang sagot ko rin. Next question. Anong masasabi mo sa mass report kay Rendon Labrador noon? Sarado lang ba ang utak ng tao o mali lang talaga ang ginawa ni Rendon noon? Ano ba pinaglalaban ni Rendon? May mga bagay siyang tama na ipinaglalaban eh. Hindi mo naman maaalis yun eh. Ang problema kasi, yung paraan kung paano niya ipinaglalaban yung mga bagay na tama. Una, gusto niyang tumalino mga Pilipino. Parehas kami. Pangalawa, gusto niyang matigil yung mga bagay na nangyayari sa internet na hindi tama. Parehas din kami. Ang pinagkaiba naming pinakamalaki, yung approach namin. Meron kasi si Rendon, pinepersonal niya yung mga tao. Sila Coco Martin, Michael V, at marami pang iba pinepersonal niya. Inaatake niya personal yung mga tao na yun. Ako naman, ang inaatake ko naman yung maling gawain ng mga tao. Kaya hindi ako masyadong inaatake ng mga tao eh. Ngayon, ang ibig sabihin ng maling gawain, inihihiwalay mo yung tao dun sa mga bagay na maling ginagawa niya. Si Rendon naman, yung tao yung inaatake. Eh syempre, pag inatake mo tao, may mga bagay na tamang ginawa yan. May mga bagay na mali din na ginagawa yan. Kung inaatake mo yung tao dun sa mga maling ginagawa niya at ang tao ang inaatake mo, natatapakan mo pati yung mga tamang ginawa ng tao na hindi ngayon mabango sa pandinig ng publiko. Doon nagkakaproblema eh, diba? Pag inatake mo tao, magkakaproblema ka. So ngayon, tatanong mo ngayon, kung tama ba yung ginawa ni Rendon o hindi lang talaga bla bla talaga yung mga nakikinig sa kanya? I think it's both. Pero mas malamang na mali kasi yung approach ni Rendon kahit tama pa yung mga bagay na pinaglalaban niya. The intention is good, but the execution is bad. Boss Brother Chi, good evening po. Ano pong pinagkaiba ng mabait sa mabuti from Cebu? Yung buti, gumagawa ng mga bagay ng kabutihan. Yung bait, may kinalaman sa katinuan. May kinalaman sa sanity yan eh. Hindi ka baliw. At ano, paano nangyari yun? Hindi ba kapag nasisiraan ng ulo isang tao na babaliw, ang tawag nila, nawawala sa katinuan. If you will only learn etymology, Pilipinas, kung matututo lang sana kayo ng pagkakahabi at ibig sabihin at pinanggalingan ng mga salita, malayo mararating mo as a public speaker. The world needs good public speakers. Minsan, wala kang kamalay-malay, etymology lang ng salita. Na malupit pala ibig sabihin. Hindi magkaintindihan kung ano pinagkaiba ng mabait at saka mabuti kasi hindi mo alam kung ano ibig sabihin ng mga salita. Each individual word has its own story. Yun ang etymology. Kung saan nanggaling yan, kung ano ibig sabihin yan, kung saan nagmula, kung saan possible na papunta yung salita, yun ang etymology. Ngayon, you have to dissect each and every individual word for you to get the actual meaning. Ang problema, napakakarampot ng mga taong naiintindihan bawat salitang lumalabas sa sarili nilang bibig. Meron silang akala dun sa salita, tapos yung akala din nila tama. Tungkol dun sa tanong,
mabuti at saka mabait. Yung mabuti, gumagawa ng mga bagay ng kabutihan. Yung mabait, may kinalaman sa katinoan. Duterte po ba or BBM? Sino po mas okay sa'yo? I haven't done enough research, pero alam ko yung kabulukan ng magkabila kasi nanonood ako ng mga bagay sa internet. Alam ko rin yung mga matitinong nagawa ng magkabila kasi nanonood din ako ng mga bagay sa internet. Halimbawa, Duterte. Maganda ba yung drug war? Maraming namatay. Pero naalala ko yung panahon ng level of safety noon and security napakataas. Pagkakatiwala ng mga tao sa mga pulis at dignidad ng mga pulis intact kasi lahat ng mga siraulong pulis at skalawag pinapatapon sa iba-ibang lugar. Hindi ko makakalimutan yung ganung pakiramdam. Kaso, hindi ko rin naman makakalimutan yung ngayon ay pakiramdam ng isang Sara Duterte na hindi siya uma-attend sa mga hearing. Tapos nagbabanta pa siya dun sa Marcos na presidente. Sa akin, sablay yun. Hindi ko rin naman makakalimutan yung mga bagay na tamang ginawa ng Marcos na hindi tayo binibenta sa China at ang ginagawa, nakikipag-alyansa sa lahat ng mga karatig na mga bansa para tumulong para hindi tayo kamkami ng China. Pero hindi ko rin naman nakakalimutan ang atraso ng BBM na sinabi niya gagawin niya daw 20 pesos ang bigas. Hindi ko rin nakakalimutan yun eh. So nakikita ko yung magkabilang panig. Dun sa dalawa na yun, wala pa akong pinapanigan sa ngayon. At malamang kung may panigan man ako, boboto ko na lang. Hindi ko ikakampanya. Kasi makakakita kayo ng kabulukan sa mga taong ikakampanya eh. Tapos pagka nakikita nyo na yung mga kabulukan, sabihin nyo, bulok yung kinakampanya ni Chester. Lumang tutugin na yan. Basta nung touch mo sa mga bata na nagsisipag boyfriend ng maaga, lalo na sa mga babae kasi pag wala kang BF, you're nothing po, ganun po. Yan Peer po pressure ang mapapansin. tawag dyan. Peer pressure. Nape-pressure ka sa mga kasama mo. Ako kasi hindi ako fan ng peer pressure eh, kasi madalas sa pagkakataon yung ginagawa ng mga peers mo, mali eh, sablay. Tignan mo katulad niyan. Ang dating ngayon, pinatutunog ngayon na para bang importanteng may jowa ka. Bakit? Kasi hindi ka in kapag wala kang jowa. Hindi ka cool pag wala kang jowa. Hindi ka G pag wala kang jowa. Kaya sa akin, isang malaking ka-stupido niya. Pag binubuo mo pa yung sarili mo, hindi ka talaga dapat magjowa. Kukuha ka ng sakit ng ulo, napapalo mo sa ulo mo, tapos ikaw hindi ka pa naman ready. You have to put into consideration na hindi sinasadya na kuryente kayong dalawa. Bumukol ngayon. O paano ngayon? BF ka pa, GF ka pa, kaya nyo na bang panindigan na mag-anak kayo? Sabi mo, paano yan? BF lang naman, GF lang naman. Baka hindi mo alam kung gaano kataas ang birth rate dito sa Pilipinas ng mga minor de edad. Huwag tayo maglokohan. Pag nakuryente kayong dalawa, magkakutang kayo niyan. Tanong lang po, possible pa rin po bang magkaroon ng demonyo kung di nag-tridor si Lucifer? Oo. One way or the other, magkakaroon pa rin ng ganun. Kasi palagay mo ba, di ba? If you put into consideration na kunyari ikaw ang Diyos, tapos binigyan mo ng free will ang mga anghel, binigyan mo rin ng free will ang mga tao. Wala bang kahit isang lalaban mo? Binigyan mo nga ng free will eh, kahit ano pwedeng gawin. Pero binigyan mo lang din ng mga paalala, inaralan mo lang din para hindi nila gawin yung mga bagay na hindi nila dapat ginagawa. Ngayon, kung mo binigyan mo ng free will, automatic na yun, meron talagang gagamit ng free will sa wala sa lugar. Kasi yun nga lang eh, yung mga kabataan nga lang nagsisipag-jowa eh, di ba? O yeah, free will ninyo, gamitin nyo yan. O tapos pag nabuntis ka, free will mo rin ngayon. Lalaki ka, tatakbo ka. Babae ka, wala ka. Laglag na to ka mo. Free will mo yan eh. Ginamit mo sa kalokohan eh. Pinagmamalaki mong proud kang batang ina. Na para bang ang dating, pinagmalaki mong proud kang addict ka. Nagkamali ka na nga minsang panahon. Diba? Pinagmalaki mo pa yung pagkakamali mo. Ano katakan yan? Magreklamo ng iba. Hindi ka parehas ng pagiging single mom, yung pagiging addict. Hindi talaga. Pero parehas mali yung ginawa ninyo eh. Nung addict at saka nung puntot ka nang wala ka pa sa hulog. Parehas mali. Ang tanong ko sa inyo, ano napala ninyo parehas? Kung karunungan ng pinakapangulong bagay, bakit pananampalataya of faith ang kailangan para makapunta sa langit, which is mostly based on emotion and trust without any evidence? Hindi. Baka hindi mo lang alam kung ano ibig sabihin ng pananampalataya without any evidence. Hindi. 11.1 ng Ebreo. Ang pananampalataya, may katibayan, may pruweba. 11.1 ng Ebreo. Ang linaw-linaw eh. Basahin ninyo 11.1 ng Ebreo. Pananampalataya, pruweba sa mga bagay na hindi nakikita. May pruweba ang pananampalataya. Hindi nyo lang alam kung ano pruweba ng pananampalataya nyo. Baka ganun kayo manampalataya. Nag-iimbento lang kayo sa mga isip ninyo. Pero ako kasi, yung mga pananampalataya ko, meron akong pruweba. Baka hindi mo lang alam kung ano ibig sabihin ng pananampalataya. Kaya akala mo walang ebidensya ang pananampalataya. Ang pananampalataya may ebidensya, may pruweba. Kasi paano mo sasampalatayanan yung bagay na walang pruweba? Di ano labas nun, nang huhula ka lang. Tapos tsaka ka ngayon nag-imbento ng paniniwala base sa panghuhula mo. Di ba? Ganun ang labas nun. Ay hindi mo lang yata alam kung ano yung mga kinoconsider na ebidensya na minsan panahon meron pumunta rito sa mundo, pinanganak ng birhen, 'di ba? Yun naman yun, alam niyo naman na yun, 'di ba? O tapos nagpasulat ngayon for 2,000 years, sikat na sikat yung religion na yun, ang tawag Kristyanismo. For 1,400 years, sikat na sikat yung religion na yun, ang tawag Islam. Baka hindi niyo lang yata alam yung paninindigan ng mga pananampalataya ninyo, kaya akala ninyo walang pruweba yung mga pananampalataya. Maling konsepto yun. Sa karunungan, maiintindihan mo kasi na ang pananampalataya may pruweba pala, pero hindi mo alam yun pag wala kang karunungan.
Sa karunungan, makakakuha ka ng matinong pananampalataya na may pruweba. Sa kawalan ng karunungan, kahit ano pwede mong imbentohin, tas lagyan mo pa ng pananampalataya dun. Boss, pagalitan mo ako, nalulong ako sa sugal, gusto ko lang matauhan. Hindi mo madadaan sa pagalitan yan, nadadaan yan sa disiplina, Brad. Tigilan mo kasi yung kasusugal ng kasusugal mo. Kung naman, huwag mong tahan. Sugal ka ng sugal. Na, ano ngayon na nangyayari sa'yo? Naipit ka na ng kasusugal. Tungkol sa pagsusugal, Pilipinas, tigilan nyo yan. Delikado yan. Bagong pandemya nyo yan, yung kalulungan sa sugal. Paano po sasabihin sa isang katrabaho mo na toxic na siya sa isang environment? Hindi mo naman trabaho yun eh. Nasabihin pa sa katrabaho mo eh. Trabaho mo, nasabihin yan sa boss mo. Tapos trabaho naman ng boss mo, nagawa ng paraan yan. Anong po sasabihin sa kasamahan na yung boss mo gusto ka nang alisin? Hindi mo rin problema yun, naabisuhan pa yung kasamaan mo, pambira ka. Ay, diretso. Ito gusto mo diretso, hindi mo problema yun. Ano yan eh, kung halimbawa sa akin magagawin yan, ako yung boss mo, ikaw yung uunahin ko. Bakit ako? Malamang pinangungunahan mo ko eh. Ang gusto mo mangyari, yung tatanggalin kong tao, unahan mo siya, nasabihan. Ano ngayon na nangyari? Pinakialaman mo desisyon ko. Oh, 'di ba? Tapos ngayon, ako ngayon na magsasuffer ng repercussion ng actions. Eh kung tarantaduhin niya yung trabaho niya, di ako ngayon na napagalitan ng boss ko. Oh, 'di ba? Huwag mo kasing pinakikialaman yung out of your pay grade. Kung ano yung bayad sa'yo, yung tatrabahuin mo. Yung trabaho ng boss niyo, okay lang na gawin nyo yun kapag may approval kayo, pero pag wala kayong approval, tas presentado alsado ka, baka gusto mong mauna na. Palit lang kailangan kalagayan ng boss mo eh. O sige, alam ba, kaming dalawa, empleyado. Palit kayo ng kalagayan ng boss mo. Ikaw yung boss, tapos kaming dalawa to. Tapos ito, madikit sa'yo, tropa kayo. Tapos ito, tropa mo, inabisuhan ako. Ano ngayon ang labas nun? Traidor. Traidor ang labas nun. O ngayon, ano ngayon ang mangyayari? Dahil ako, inabisuhan na, tatanggalin ako. Tarantaduhin ko na lang kaya itong trabaho. Bakit? Tatanggalin nyo na rin naman ako eh. O, tapos ngayon, ano ngayon ang mangyari? Pag tinarantado ko yung trabaho, ikaw ngayon naman mong problema. Nakatulong ba yung ginawa niya? Pinakikialaman kasi yung trabaho ng iba. Trabaho ng boss nyo yan eh. Yung question ko para sa kanya, kasi nahirapan din kami solusyonan, sobrang alcoholic nito eh. Tapos dinadaan niya kami na kaya niya ginagawa yung pagiging alcoholic, yung pag-inom, dahil may anxiety siya. So anong pwedeng ibang gateway para masolusyonan niya yung anxiety niya? Okay lang yun. Pag nagkasakit yan, tignan matanggal ang anxiety niya. Tanggal din, pati inom niyan, tamo. Minsan kasi may mga tao, kailangan hayaan mo lang talaga sila sa maling ginagawa nila eh. Kasi pag hindi mo na kaya resolvehin yung problema, edi pabayaan mo siya maglubalob doon sa kung ano man ang problema niya. Ganun lang naman yun eh. Pero hindi naman kasi uubra na kayo na ngayon yung mga apektuhan, tapos oras ninyo na iistorbo para lang resolvehin yung problema ng ibang tao. May mga tao talaga na talagang yun talaga yung gusto nila. Parang ako, halimbawa, nung mga panahong adik ako sa Yossi, yun ang trip ko eh. Ba't pakialam mo? Baka sapakin ko mukha mo pag pinakailaman mo ako. Diba? Ganun eh. Nung mga panahong adik ako sa Yossi, nagkataon na nandun na ako sa may bandang Antipolo, hindi ka na ako madisgrasya, hindi ka na ako mamatay. Tapos na-realize ko, hindi ko pala gusto mamatay na naninigarilyo ako. Ang pangit ng ending. May tukod-tukod pa ako na Yossi rito habang nakamotor ako eh. Hindi ko pala gusto yun. Ngayon ko lang na-realize, sabi ko ayoko pala mamatay na may tukod ng Yossi sa bukanga ako. Tumigil na ako ng pag-Yossi. Pagkatapos ilang gabi na akong dinanigarilyo. 36 nights. Eventually darating din yan. Pag naramdaman mo, uy, may masakit. Aray. Dalhin niyo ako sa ospital. Pagdating sa ospital, may cancer ka pala sa atay. Liver cirrhosis. Alam mo, yung alcohol, pinakikinabangan yan. Wala naman tayong duda ron, pinakikinabangan talaga alcohol eh. Pero lahat ng bagay na sobrang masama. Boss, ano pong gagawin ko sa pinsan ko na nagnanakaw sa mama niya at minumura niya pag di binibigyan? Tapos ang mahirap po eh, takot pa kasi ina niya sa kanya. Hindi mo problemang resolbahin yan. Problema yan ng nanay niya. Yung mga ganyang kaso, pinapakulong yan eh. Sa akin, simple lang naman ang konsepto eh, di ba? Kung krimen na yung ginagawa, there's that state punishment, di ba? Ando na yung state punishment. Pero ang pinaka bottom line yan, kung pakialaman, kasi in the first place, di mo naman anak yan eh. Problema nila yan. Problema nilang magnanay yan. Ang hindi mo gugustuhin dyan, yung pinakialaman mo, akala mo makakabuti, akala mo kaya mo resolbahin. Didiretsuhin kita, hindi mo kaya resolbahin dyan. Hindi mo gugustuhin maipit na pinipilit mong resolbahin, tas ikaw pa yung sinisi. Pabayaan mo lang. Kasi kung hindi kaya suwatuhin ng magulang yan, gobyerno naman ang susuwato dyan eventually eh. Pero hindi mo gugustuhin maipit dyan. Ang pwede, dalin mo rito, kaya kayo sinigang, akong bahala dyan, bembangin natin. yun lang ang magagawa mo rin eh. Dalin mo siya sa taong baka may magagawa. Pero ikaw mismo, you don't have enough credibility kasi mismong nanay nga niyan, hirap na suwatuhin yan eh. Lods, valid po ba yun? Nakipag-break siya sa akin with the reason na he will focus on his career mo. Dahilan na lang yun. Parang nung high school ako, may mga tropa ako, nagkukwentuhan kami. Ayaw siyang sagutin ng babae. Ba't ayaw sagutin ng babae? Kasi focus daw muna siya sa pag-aaral eh. Tapos umiiyak, focus daw muna sa pag-aaral eh. Ba't umiiyak ka? Focus pala sa pag-aaral. Di makakabuti yun para sa kinabukasan niya. Hindi, may jowa na siya ngayon eh.
Ibig sabihin nun, hindi ko trip niyan. Ganun lang yun. Just move on. Move on ka na lang. Tapos ang pinakamagagawa mo, ayusin mo yung sarili mo para hindi na maulit sa'yo yung nangyari sa'yo nung nagdaan. Yun lang ang magagawa mo ro kasi wala ka na ibang kayang gawin eh. Ano gagawin mo? Pipilitin mong makipagbalikan sa'yo? You can do that. You are welcome. Pero anong assurance na makikipagbalikan pa sa'yo? Ano? Baka masayang lang ang oras mo. Boss G, question ko lang, medyo mabigat to para sa akin. Nag-break kami ng fiancé ko. Pagkatapos niyang umakyat sa barko at pagbaba niya, may asawa na po siyang iba. Wala ka na magagawa ro. May asawa na siyang iba eh. Ano pa gagawin? Mag-move on ka. Tapos gaya din ng advice ko dun sa isa, ayusin mo lang yung sarili mo para hindi na maulit sa'yo yung dating problema. Eh, ganun talaga buhay eh. May mga kupal na mga tao talaga eh. Wala kang magagawa sa mga kupal na tao. Minsan kasama mo pa sa buhay. Minsan habang panahon pa kayo magkasama. Wala tayong magagawa ron eh. Ang kaya mong gawin dyan, ayusin yung ugali ng tao habang kayo pa. Doon kami magagawa. Pero pag may iba ng asawa yan, hindi na babalik sa'yo yan. Ano, magiging dalawa kayo para si Bogoy. Papayag ka ba? Ikaw na ngayon, choice mo na lang yun. Tanong ko lang po, dapat po bang magtago sa mga inaanak ngayong Pasko? Hindi ko alam, choice mo na lang yan. Pag nininong, oo, lumang tugtugin na yan. Ikaw, akala mo, karangalan sa'yo, magninong ka na magninong. Pero huwag mo kakalimutan, mga magulang niya, pipigayin ka ng pipigayin sa pera. That's another term for Pag birthday ng anak ko, Pasko, bagong taon, at saka trip namin, bigyan mo kaming pera ha. yun ang ibig sabihin ng ninong. Ano ka? Tapos ngayon magtatago ka, tinanggap mo yung pagkaninong eh. Ano siya tatanggap mo yung pagkaninong? Tapos ngayon tatanong mo sa akin kung dapat ba magtago sa mga inaanak. Tigilan nyo kasi yung katatanggap ng ninong na ninong na ninong na ninong. Kayo namang nagsisikuha naman ng ninong. Kumuha naman kayo ng mga kayang panindigan yung konsepto na pangalawang tatay yan at advisor yan ng anak ninyo at hindi na puro pera inaarabas nyo. Mga tao hindi naintindihan yung konsepto ng pagninong. Tanga eh. Tanong na iba't ibang tao to, sir. Bakit ka daw galit kay Bugoy? Hindi ako galit kay Bugoy. Personal, hindi ako galit sa kanya. Hindi ko nga siya kilala personal eh. Just so you know, just for this to go out in social media. Hindi ako galit kay Bugoy. Yung sinasabi niya, hinahamong ko. Ano sinasabi niya? Wala daw sinabi si God, huwag ka mag-asawa na marami. Eh meron nga eh. Kasi nga, ang ginagawa nga niya, hinihikayat niya maraming mga tao na mag-asawa na marami. Ang problema, tinuturo niya kasi sa social media yung tungkol sa Diyos na hindi nga totoo. Pero mo, gamitin mo pangalan ng Diyos para sa inimbento mong konsepto, tas hindi mo pala kayang panindigan, tas umaarte kang parang propetahan. Hindi ako galit sa kanya personal. Naaawa ako doon sa mga nakikinig sa kanya. Wala naman akong pakialam sa kanya eh. Problema niya yan eh. Kung ano yung gusto niya, kung ano yung trip niya. I'm a big fan of live and let die. Kung anong trip mo, bahala ka sa buhay mo. Pero ang bottom line niya, may tinasabi kasi siya sa internet eh. Yung sinasabi niya sa internet, ang tinututulang ko. Okay, nasan ka na, Bugoy? Akala ko ba protect mo? Sarili mong integrity na statement, hindi mo kayang protektahan? Ang tapang mo magsalita, di ba? Protect ka pa nalalaman. Kenneth Dayab. Idol, sumasabay na ako sa Project 1M. Nagluluto ako ng mani at binababa ako sa mga sari-sari store. Any tips, Idol, para lalo ako mapalaki ang profit? Sa mga sari-sari store, baba mo, damihan mo. Basta ingatan mo lang yung sarili mo na magpautang na magpautang na magpautang na magpautang na magpautang. Kasi ganyan yung ginagawa ng iba, consignment nila eh. Kung kaya mong kaliwaan, better. Kailangan talaga pautang, konti-konti lang, damihan mo. Kasi more chances yun na bumalik sa'yo yung profit mo pag dinamihan mo yung mga pinautang mo. Pero, konti-konti lang. Kasi ang mahirap niyan, binomba mo yung isang bagsak sa isang tindahan, binlabla ka, tapos hindi nabenta, or worse, nabenta, di ka binayaran. Risk management ka dyan. Importante risk management. Kapag ka ikinalat mo yung asset mo, piga-piraso, more chances na maraming babalik sa'yo. Pero pag ibinomba mo sa isa lang, tapos pinautang mo pa, pag yun hindi na nagbayad, durug ka. Yun ang pinakamalaking tip ko, ingatan nyo sarili nyo. Basta ingatan nyo sarili nyo sa too much exposure, na tipong isang pagkakamali lang sapat para ikabagsak mo. Okay lang na maraming beses ka magkamali kasi sa mga pagkakamali matututo ka rin naman eh. Pero hindi naman maganda sa isang pagkakamali lang lumagapak ka. Hindi nauna yung pagkatuto. Bakit? Kasi too much exposure. Boss, magandang umaga sa'yo. Kamusta po ang pagbubuka sa bagong brand? Okay lang. Wala akong announcement na ginawa para maipakita sa inyo, Pilipinas, na ganito talaga yung totoong negosyo. Sa madalas na pagkakataon, hindi mo alam kunyari, hindi mo alam yung ginagawa mo, ganun. Tapos wala kang announcement na ginawa, wala talaga masyadong darating. Pero nasa food park ka naman, so minsan may konting benta, minsan wala. Tapos hindi ka bumubugbog ng marketing, ganito talaga yung normal na nangyayari. So ito, merong konting bumili, konti lang, hindi masyadong marami, kasi nakapagsimula kami rito, mag-aalas 10 na. Ito, okay lang naman, happy naman kami. Every now and then, may customer na pumupunta, ganun, magtatanong, tapos bibili. Yung iba, hindi naman bumibili, ganun. Okay lang naman. Sir, tama bang manahimik ako sa mga personal na paninira sa akin para lang maprotektahan ng mga anak ko? Kung hindi naman importante yung mga taong nagsasalita, huwag mo nang pansin. You cannot get to your destination when you throw stones at every dog that barks.
Yung mga asong kumakahol, hayaan mo lang sila. At the end of the day, di naman sila nagbabayad ng bills mo. Ganon kasimple yun. Para maprotektahan yung anak. Bakit? Binabanatan ba nila anak mo? Ibang usapan nyo kapag kaganon. Merong bullying, merong harassment. Paalala ko lang, pwede kayo magsampa ng kaso. Hindi nyo na kailangan pang makipagpisikalan o makipagbuntalan ng salita. Hello Idol, yung nasa Juan 1.1 na ang verbo ay ang Diyos at sa Juan 1.14 at nagkatawang tao ang verbo, bakit hindi po nagtutugma sa sinasabi sa Juan na ang katawang tao ang Diyos at sa Hosea 11:9, hindi ko isasagawa ang kabangisan ng aking galit, hindi ako babalik upang ipahamak ang Efraim, sapagkat ako'y Diyos at hindi tao, ang banal sa gitna mo at hindi ako paroroon na may galit. Ako'y Diyos at hindi tao. Tama ka naman. Kasi tatanong mo, alin ba yung tao? Pagpasok niya sa sanlibutan, hain at handog ay hindi mo ibig, ngunit isang katawan sa akin ay ipinaghanda mo. Yan ang nakasulat eh. Diba? Hindi mo naman maaalis yun eh. Hindi naman kumukontra yun eh. Kasi ang Diyos, hindi talaga tao. Alin ba yung tao? Yung katawan. Diba? Kaya nga sinabi nagkatawan tao eh. Alin ang tao? Yung katawan. Yung nasa loob ng katawan, 1-1-1. Ang verbo ay sumasa Diyos at ang verbo ay Diyos. Hindi naman nakakalito yun eh. Kaya nga sabi, pagpasok niya sa sanlibutan, hain at handog ay hindi mo ibig, ngunit isang katawan sa akin ay pinaganda mo. Ano yung inihanda? Katawan. Ano yung katawan? Tao. Pero yung pumasok sa sanlibutan na sinasabi, pagpasok niya sa sanlibutan, yung ba pumasok sa sanlibutan, tao ba yun? Bahala ka na ngayon. Bukang bibig mo, brother, ay ang kabilang buhay. Ano ba ang sapat na pananampalataya mo upang ikaw ay tanggapin sa kabilang buhay? Alam mo, ang pinaka-common denominator, tapansin ko common denominator ng halos lahat ng mga lumang libro, yung mabubuting gawa na ginawa sa pananampalataya, mga tinagong gawa, hindi mga gawa na pakitang tao. Kasi sabi ng iba, hindi na daw kailangan gumawa, hindi na kailangan gumawa. Hindi na kailangan gumawa, pananampalataya na lang. Pero magtataka ka, pagka-abulo yan, kailangan gumawa. Ang daming tao ngayon, good evening, ang daming tao ngayon, sakin sarili lang talaga nila nasa isip na mga pastor pa yung iba. Sa akin, ang pinaka-bottom line, simple. Hindi naman komplikado diba? Gawa ka mabuti sa kapwa-tao mo. Huwag mo nang iparangarandakan. Tapos ang pananampalataya mo, yung kayamanan mo para sa kabilang buhay.